Pangulong Bongbong. Wala akong katigil-tigil sa pagtatrabaho. Eto po siya. National budget. remove, Opisyal na kasing remove. pinirmahan ngayon ng Pangulo ang General... Eto na. Pakinggan natin. Mga kababayan ko, Manong Bongbong, kahit sinisiraan, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho. Pasok! Binito o hindi, pinalusot ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 92 billion pesos na halaga ng unprogrammed funds sa 2026 national budget. May binito ang Pangulo, mga kababayan ko. Ibig sabihin, pag-aaralan pa yan, titignan kung totoo, kung para saan, kung totoo ba talaga na pang serbisyo sa bayan o baka naman gagawin na naman nilang ghost project yan. Opisyal na kasing pinirmahan ngayon ng Pangulo ang General Appropriations Act. Para sa iba pang detalye live, mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, anong eksplanasyon ng Pangulo dito sa pagbibito ng unprogrammed appropriations? Alam mo, Ruth, kung ang pagbabatayan natin ay yung veto message ni Pangulong Bongbong Marcos na ibinigay sa media ng Department of Budget and Management, nasa 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations yung ivinito ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko nababasahin lahat pero babanggitin ko sa iyo yung ilan. Base dito, kasama dyan yung budgetary support to GOs. Wait lang. Ayan po si Speaker Bogie D, ang ating Senate President, Tito Soto, ang kanyang anak na si Sandro Marcos na pinanggigigilan ng mga DDS at ewan ko kung sino yung babaeng nando doon. At syempre, nakaupo po ang ating Pangulo na patuloy pa rin nagtatrabaho. Tuloy. CC, nariyan yung CARS o yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy at yung RACE o yung Revitalizing the Automotive Industry. Teka. Nandito rin mga kababayan si Sherwin Gatchalian, nandito rin po si Ralph Recto at ewan ko pa yung iba. For Competitiveness Enhancement Program. So ang pinagbatayan kasi dito ng Malacanang kung bakit ito ivinito ay una kung nakaka-align ba ito sa programa ng pamahalaan. Sa press briefing kanina, ipinaliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto na kahit naman daw isama itong mga items na ito sa ilalim ng UA o ng Unprogrammed Appropriations sa 2026 National Budget, hindi pa rin naman daw ito magpupush through dahil sa kanilang taya, hindi magkakaroon ng excess revenue ang pamahalaan para rito. Kapag kasi sinabi natin na unprogrammed appropriations, ito yung mga programa na yung pondo na inilalaan ay nakabase lamang doon sa kung ano yung excess revenue ng pamahalaan. So ang tingin ni Secretary Recto, mukhang malabo na magkaroon ng excess revenue ang gobyerno para rito. Ang sinasabi nga kanina, mukhang kailangan pa nating manghiram ng nasa 1.6 trillion para mapondohan din yung iba nating mga programa. Ngayon, dito sa ilalim ng unprogrammed appropriations, alam nyo, mga kababayan, kailan kaya mangyayari na hindi na tayo namumroblema sa budget? Ikumpara natin to mga kababayan sa isang loob ng tahanan. May mga pagkakataon mga kababayan talaga na nangyayari na kinakapos tayo sa mga gastusin natin, na kinakailangan nating umutang sa Bombay, umutang kay kumare, kay kumpare, di ba? Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, meron din naman na mga pamilya ang hindi ho namumroblema. Ibig sabihin, maayos yung kanilang pananalapi. Hindi sila kinakapos. Sobra-sobra yung kinikita nila. Kaya nakakapagtabi pa sila. Mga kababayan, parang ganun ito. Ang tinutukoy ko dito, hindi ba pwede na dumating na yung panahon na hindi na tayo mangungutang pa sa mga gastusin natin sa buong taon? Kung hindi mga kababayan, imbis na mangutang tayo, meron pa tayong tinatabi para sa mga emergency natin na pangangailangan tulad ng pag nagkaroon ng sakuna, pag nagkaroon ng mga sakit, ang pamilya, di ba? Meron tayong dudukutin. Hindi na po tayo magmumukhang kawawa na magpapaawa sa mga kung saan-saang ospital, di ba? Parang ganun din ang gobyerno. Hindi ba pwedeng ganun na dumating yung panahon na hindi na tayo mang-uutang sa ibang bansa
sa World Bank, etc., etc., ang gagawin natin nagsusubi tayo dahil sobra-sobra yung pong ating kita, no? Sobra yung kita natin. Kasi mga kababayan, ngayon parang ang nangyayari, ang pondo, ang budget ng gobyerno, dahil sa paglaspag ni Duterte, mga kababayan, sobrang nilaspag ni Duterte, yung bansang ito, ibig sabihin, binaon tayo sa utang. Ano? Maliwanag naman yan na binaon talaga tayo sa utang ni Duterte. Kaya ngayon, itong gobyerno ni Manong Bongbong ay napakahirap na makapag-ipon dahil kung may maiipong kapiranggot, ibinabayad pa niya sa mga utang natin. Ano? Kaya eto na mga kababayan ko, unawain nating maigi. Sana dumating yung panahon, kung sinasabi ko, na yung ating kinikita ay sobra-sobra na sa pangangailangan natin. Ano? Kung mangyayari yon mga kababayan, at pwedeng mangyari yon kung meron akong naisip kapag wala na hong nangungurakot sa gobyerno. Walang nangungupit, mga kababayan ko, tulad ni Martin Romualdez. Walang nangungupit na malaasalde ko. Nakuha ninyo? Kung wala na pong nangungupit sa gobyerno, ang mangyayari po niyan, mga kababayan, napakadali lang natin bayaran itong trilyon-trilyon nating utang. Dahil mga kababayan ko, sa buwis pa lang na ating binabayad sa gobyerno, sobra-sobra na yan. At kung isa pa, itong mga mamumuno na ito, abay kukuha lang ng tama lang na sweldo para sa kanilang pagod, mga kababayan ko, tingin ko mas marami tayong matitipid. Tingnan nyo, ano nangyayari dyan sa Kongreso? Kada break, meron silang 1.5 million hanggang 2 million. Kita nyo yun? Mga kababayan ko, yung ilang milyon na yon, sweldo na nila ng buong taon yon. Paano nangyari yon, mga kababayan ko? Kung nga, sabi ko sa inyo, kung gagastahin lang natin ng tama, yung pong ating kinikita, yung pong kinikita ng sambayanan, yung pong mga pinag-aambagan nating mga buwis sa bahay, buwis sa pagkain, buwis sa lahat, mga kababayan ko, sigurado na mayayaman tayo ng gusto. Ganito lang yan. Ikumpara na naman natin to sa isang bahay na kapag kayo, mga kababayan ko, ay kumikita ng higit sa panggastos ninyo sa buong buwan. Depende yan kung lingguhan, kinsenas katapusan kayo sumisweldo. Dahil yun ang tinatawag nating budget, mga kababayan ko. Yung sweldo natin, yung nakukuha ng sweldo natin. Ngayon, di po ba kapag ka nagkukulang ang sweldo ng isang membro ng pamilya, tumutulong si nanay? Anong ginagawa? Abay gumagawa ng kaparaanan para kumita. Ibig sabihin, yung kita na yon magiging budget din ng pamilya. Kapag kinulang pa, andyan na si kuya, dumidiskarte din, maaaring nagtatrabaho part-time sa mga food chain, at yung kita na yon karagdagan uli na budget ng pamilya. Na kapag pinagsama-sama mo na, malamang na mayroon ng sosobra. Kaya luluwag na, mga kababayan ko, itong pamilya na ito. Ngayon,